Pag comfort ng pag-uusapan, itong dalawang motor na to talaga ang magkakalaban. Mga boss, wala tayong ibang tinutukoy dyan kundi ang Yamaha NMAX TechMax versus the Honda PCX RoadSync version. Alin nga ba ang mas maganda sa kanila? And sulit kaya yung presyo nila? Especially si Yamaha NMAX TechMax version na napaka-spec loaded for its price. O okay na ba sa'yo si Honda PCX 160 RoadSync version na gets the job done and napaka-budget friendly pa? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kaniyang side-by-side comparison, specs and key features, yung final thoughts natin dito of these motorcycles, whether these motorcycles are good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision ba. And simulan na natin sa side-by-side comparison. Yung pricing nga pala ni Honda PCX RoadSync 160 is 154,900 pesos, tapos yung standard version niya is 133,400 pesos. Samantalang kay Yamaha NMAX naman is 175,900 pesos, while 155,900 pesos naman yung kaniyang standard version. Merong 5 colorways si Honda PCX, tapos 4 naman kay Yamaha NMAX TechMax. Meron tayong white, red, tsaka gray sa standard version ni Honda PCX. Tapos yung RoadSync version niya naman is merong white tsaka black if ito yung pipiliin mo. Ngayon naman kay Yamaha NMAX TechMax, meron siyang 2 colorways which is dark magma tsaka black. Tapos yung standard version niya naman is merong black tsaka white. So depende na lang talaga anong color yung gusto nyo and ano yung version na gusto nyo. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanilang headlight. If makikita nyo naman, nung pagkalabas ni Honda PCX 160 is that bagong-bago din yung mukha niya paglabas ng RoadSync version. Same as well naman kay Yamaha NMAX which is yung version 3 tsaka yung TechMax version is bago rin yung kanyang mukha, kaya hindi tayo masyadong magdadalawang isip dito if ito yung bibili natin kasi both of these is an upgrade from the older version nila na na-release. Same as well na rin mga boss sa ating rear taillight. If makikita nyo, buo naman yung ating pagka-hulma kay Honda PCX 160, while kay Yamaha NMAX is naka-split version yung kanyang rear brake lights. Depende sa style mo, alin yung gusto mo, pero para sa akin, mas may pagka-futuristic dito si Yamaha NMAX. Ngayon naman, yung instrument panel natin, both of these motorcycles naman is naka-TFT display if yung RoadSync yung pipiliin nyo, tsaka yung TechMax version, which means meron tayong additional navigation dito para sa mga gustong makasigurado na hindi manakaw yung cellphone nila if ilalagay nila sa may side mirror na mga mounts. However, kay Yamaha NMAX naman is meron tayong Garmin style dito na navigation which is makikita mo talaga yung route mo compared kay Honda PCX RoadSync na meron lang siyang direction in 140 meters, 130 meters ganon na notification lang. So, malaki yung chances na mas maging accurate ka sa pagliko-liko mo kay Yamaha NMAX TechMax. Ngayon naman sa handlebars natin, if makikita nyo naman, maganda din naman tignan both of each. However, if naalala nyo, si Honda PCX 160 is merong naked handlebars dati, which is yun sana yung kinaganda niya. Ngayon naman is naka-covered na, pero maganda pa rin naman siya as a maxi scooter. Pero sa inyo ba mga guys, mas maganda ba tignan nung hindi na naka-naked handlebar or ano sa tingin nyo? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section. Ngayon naman, if tatanungin naman tayo if naka-keyless remote ba si Honda PCX tsaka si Yamaha NMAX, both naman is merong keyless remote system which is maganda siya kasi both of them is madami na talagang technologies na nailagay para sa ating money for value. Aside from that rin naman, meron tayong utility box or underseat compartment na 30 liters kay Honda PCX while 25 liters naman kay Yamaha NMAX TechMax. Depende na lang talaga sa'yo if masulit yung 5 liters additional ni Honda PCX RoadSync or okay ka lang naman sa 25 liters ni Yamaha NMAX TechMax. Pero mas marami yung technologies na nakalagay dito. Both of these motorcycles na rin naman is merong USB charger. Both of them naman is the same na nakalocate sa may left knees natin. Yung wheel type niya na rin mga boss is that nakamags na pareho. Pareho din silang medyo may colorways lang konti sa may pagka-color black nila. And sa pagkahulma naman ng mags, doon mo makikita kung alin dito yung mas magugustuhan mong difference nila. And if pag-uusapan naman natin yung kanyang fuel tank, meron tayong 8.1 liters kay Honda PCX RoadSync, samantalang kay Yamaha NMAX TechMax is merong 7.1 liters. So, may lamang na 1 liter si Honda PCX,
However, if pag-uusapan naman natin ang fuel consumption, meron tayong lamang na 46 kilometers per liter si Honda PCX Road Sync, tapos 45 kilometers per liter naman si Yamaha NMAX TechMax. Pero sa inyo ba mga boss, okay na ba yung 7.1 liters? Hindi na ba kayo maghahanap ng mga gas station dyan if ever gagamitin nyo si NMAX for long ride? Or mas okay kayo sa fuel efficiency ni Honda PCX? Kasi pag-usapan naman natin ngayon ang kanilang displacement. Si Honda PCX is mayroong 157cc na 4-valve. Si Yamaha NMAX naman is mayroong 155cc na naka-liquid cooled pero naka-VVA. And maya-maya mas pag-usapan natin yung full specs niya kasi ngayon side-by-side comparison muna. Ngayon naman sa gulay board mga boss, both of these motorcycles naman is walang gulay board kasi dyan nakalagay ang kanilang fuel tank. Both of this motorcycle na rin is merong footrest extension which is makakadagdag ng relaxation sa atin if gagamitin natin tong mga motor na to para sa pang long ride. Both of these motorcycles din naman is walang park brake. However, itong mga motor na to is meron namang start and stop system which is ISS yung tawag kay Honda PCX Road Sync. That means idling stop system and nakakapagbigay yun ng fuel efficiency kasi kapag nasa traffic tayo tapos naka-stoplight, hindi aandar yung makina tapos makakasave ka ng fuel efficiency mo if mangyayari yun. Ngayon naman, ang ikinaganda ng dalawang motorsiklong ito is meron na siyang hazard switch. Pangtulong na rin para sa atin if ever magkakaroon man tayo ng emergency tapos pwede tayo pumunta sa gilid ng daan. Naka-tubeless tires na nga rin pala tayo dito sa mga dalawang motorsiklo na to, so less yung abala natin if ever meron tayong pangangamba if ever magkaaberya tayo sa daan. Tapos if pag-uusapan naman natin yung kickstart mga boss, wala tayong kickstart for both of these motorcycles. So dapat maging aware tayo dito sa battery voltage niya if ever sa tingin nyo palobat na siya. Pero sa tingin ko naman okay naman yung mga batteries na nailagay ng mga modern motorcycles natin ngayon tulad ng Suzuki Gixxer ko na hindi agad nagkalobat kahit medyo matagal nang nagamit. So dapat maging aware lang talaga tayo. And last but not the least mga boss, if ever customization yung makikita natin dito, wala pa ako masyadong nakikitang mga may top box inspo si Honda PCX Road Sync kasi naman talaga if makikita nyo mukhang pang thigh concept talaga si Honda PCX. However, if makikita nyo si Yamaha NMAX TechMax, sa picture na to mga boss, if malayuan mukha talaga siyang naka X-Max version. So may chance talaga na medyo mapapalingon ka talaga dito if ever ito man yung piliin mo. So ngayon pag-usapan na natin ang specs and key features ng mga motorsiklong ito. Si Honda PCX nga pala is mayroong 156.9cc na naka-liquid cooled and 155cc naman na naka-liquid cooled din si Yamaha NMAX. Meron na tayong single overhead cam sa camshaft ni Honda PCX na naka 4 valves. The same din naman kay Yamaha NMAX TechMax pero naka VVA na tayo dito kay NMAX. Yung power naman natin kay PCX meron tayong 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Tapos 15.2 horsepower at 8,000 RPM naman kay Yamaha NMAX TechMax. 14.7 Newton meters naman ang torque ni Honda PCX at 6,500 RPM. Tapos 14.2 Newton meters at 6,500 RPM naman kay Yamaha NMAX TechMax. 12:1 yung compression ratio ni Honda PCX, tapos 11.6:1 naman yung kay Yamaha NMAX. Bore stroke natin, meron tayong 60/55.5 kay Honda PCX, tapos 58/58.7 naman kay Yamaha NMAX TechMax. Again, 8.1 liters yung fuel capacity ni Honda PCX, tapos 7.1 liters naman kay Yamaha NMAX, and the Honda PCX Road Sync naman is weighing around 133 kilograms, tapos 135 kilograms naman yung kay Yamaha NMAX TechMax. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanilang dimensions. Merong 764mm na seat height, 134mm na ground clearance, and 1,313mm na wheelbase si Honda PCX. Meron din siyang 100/70/40 na gulong sa harap, tapos 130/70/30 naman sa likod. Ngayon naman if pag-uusapan natin si Yamaha NMAX, meron tayong 770mm na seat height dito. Meron din tayong 125mm na ground clearance and 1,340mm na wheelbase. 110/70/13 yung kaniyang gulong and 130/70/13 naman yung sa likod. So if makikita natin dito na merong lamang na 14-inch tire sa harap si Honda PCX. However, mas mataas din naman yung seat height ni Yamaha NMAX TechMax.
Siguro magkakatalo na lang talaga sa ground clearance kasi alam naman natin na medyo malubak-lubak talaga dito sa Pilipinas. So medyo lamang kaunti si Honda PCX dito. However, nasa skill nyo lang talaga yan paano less yung pagkakashoot natin sa lubak-lubak. Ngayon naman pag-usapan na natin yung kaniyang key features, which is makikita din natin yung pricing dito. Sa 154,900 kay Honda PCX Road Sync, tapos 175,900 pesos naman kay Yamaha NMAX TechMax. Meron tayong the same dito na ACG starter, start and stop system, naka liquid cooled, naka smart key, naka FI, tsaka naka charger. Pareho din naman sila na naka traction control, however, HSTC yung tawag dito kay Honda. Ngayon yung pinagkaiba naman nila is that naka Honda ESP Plus si Honda PCX, tapos naka Yamaha Blue Core naman si NMAX TechMax. Naka 46 kilometers per liter yung fuel efficiency ni Honda PCX, tapos naka 45 kilometers per liter naman kay Yamaha NMAX TechMax. Naka single channel ABS kay Honda PCX, tapos naka dual channel ABS naman si Yamaha TechMax, which means mas may maidadagdag talaga na safety dito si NMAX TechMax sa atin. However, hindi naman masyadong ganyan ka behind dito si PCX. Tapos, yung pinaka pinagyayabang dito ni Yamaha NMAX TechMax is ang kaniyang YE CVT, which is CVT automatic lang kay Honda PCX. Yung YE CVT kasi mga boss, yan yung nagbibigay ng control sa atin if ever gagamitin natin yan sa may left handlebar switch natin, which is mag-change siya ng gearings, especially on your uphill and tsaka yung downhill. Siya yung nagbibigay ng control sa ating RPM tsaka yung torque if ever gagamitin natin to or if ever need natin to sa mga extra power or di naman kaya mas makapagdagdag ng engine brake if ever downhill naman yung gagamitin natin. Mas naging refined na nga pala yung kaniyang makina dito compared sa mga CVT lang. So that means napakaganda ng technology talaga na naibigay dito ni Yamaha NMAX TechMax, which means for its price masasabi mo talagang pinaghandaan nito and maganda yung pagka-package na na-offer niya sa atin dito. And ngayon naman mga boss, nasa final thoughts na tayo whether these motorcycles are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision ba. Pero bago ko ibigay yung take ko mga boss, meron tayong nagawang content about the Honda ADV 160 Road Sync versus the Yamaha NMAX TechMax. Tapos meron nag-comment dito, dapat ata PCX Road Sync ang kinompare ko kay NMAX. Which is, ngayon, nagawa na natin siya ng content. So, shoutout dito kay Boss Christian. So, for me mga boss, Honda PCX talaga is one of the best motorcycles na makikita mo ang maibibigay yung kaniyang best na may offer ni Honda. Pareho naman sila na nagbibigay ng comfortability, nagbibigay ng may pagka-beginner friendly kasi 160cc naman siya na motorcycle. Tapos, whether alin dito yung kunin mo, alam naman natin that both of these motorcycles are good for long-term purposes, especially yung mga one-time, big-time lang nabili. Maganda yung both of these motorcycles. However, if papapiliin tayo, syempre dun tayo sa tech pack kind of motorcycle. Alam naman natin na pinili ko previously is Honda ADV 160 over kay Yamaha NMAX TechMax. Kaso ang take ko doon is that napakalaki ng nabibigay na versatility kasi ni Honda ADV Road Sync, which is pwede siya pang on-road and tsaka off-road. Ngayon naman, dito sa mga motor na to, which is si PCX tsaka si NMAX, alam naman natin na both of these motorcycles is more on the city road, comfortability, long road, yung ganon. Kaya nila mag-off-road pero hindi sila built para doon. So if papapiliin man ako ng one-time, big-time na upgrade, syempre doon na tayo sa tech pack na maraming features na motor. So for me mga boss, Yamaha NMAX TechMax yung pipiliin ko dito. However, if gusto mo lang ng magandang pang-araw-araw, magandang upgrade galing sa mga lower CC or di naman kaya gusto mo ng comfortability na upgrade, then hindi ka rin naman magsisisi dito kay Honda PCX 160 for this kind of price. Parang nakamax ka na sa Road Sync version ni PCX. Meron ka na rin single channel ABS, meron tayong keyless, meron tayong mas malaking underseat compartment, mas malaki yung kanyang fuel capacity which is 8.1 liters, and mas malayong mararating mo kasi meron tayong 46 kilometers per liter na fuel efficiency. Again mga boss, yung fuel efficiency mga boss ha, ang actual result is depende talaga yan paano kayo humarurot sa mga motor nyo. So at the end of the day mga boss, kahit pa gusto ko yung Yamaha NMAX TechMax, I can really say naman kahit alin dito yung piliin mo, wala naman talagang talo, wala talagang tapon kung may mas mapupusuan ka sa mga motorsiklong ito. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas napupusuan nyo, alin dito yung mas nagugustuhan nyo talaga?
i-comment nyo nga dyan sa comment section and pag-usapan natin alin yung gusto nyo at bakit. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me mga boss by purchasing helpful products katulad itong Camel Crown na sapatos mga boss. Lagi ko itong pinopromote sa aking Black app, which is nagbibigay talaga ng tulong para makasuporta sa akin and mas makapagawa pa ako ng content kasi napaka-comfortable nito if ever lumalabas man ako and if ever gusto ko ito pang forma, pang running, pang jogging kasi napakaganda niyang alternative sa mga known na mga sapatos kasi napakaganda ng kaniyang pricing. And last but not the least na nagustuhan ko dito for long-term purposes is that meron na rin siyang kasamang anti-crease na nakapagbibigay talaga ng longer term na lifespan dito sa sapatos natin if ever gagamitin natin to pang whole day tapos pang gagamit natin ng pang running yung ganon, hindi talaga tayo agad magkakaroon ng deformed na sapatos kasi naibibigay niya ulit yung kaniyang original na mukha. So if gusto niyo to mga boss, ilalagay ko yung link nito dyan and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go.